Okay. Hello, my dear air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. July 8, 2025 or July 8, 2005. Tingnan natin, my dear, kung ano ang meron sa araw na ito. And dun sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, hayaan niyo po na ipakilala ko ang akin sarili. My name is RJ, your tarot card reader. Okay? Kuha tayo ng card. July 8, 2005. Anong meron? Okay, the Five of Pentacles. Okay. Five of Pentacles. Sa tarot kasi ang Five of Pentacles is parang issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay, so hindi ko alam kung sino ka dyan. Ikaw ba to? Ikaw ba to? Pero yung isa ay nangangamot ng ulo and then yung isa naman is parang tumatalikod. Parang ganon. Okay, so tingnan natin ha. Ano nangyayari dito? Okay. Hesitation. Teka nga. Okay. So, para ka nag-aalala. Nag-aalala ka sa isang situation, sa sitwasyon mo, or parang sa sitwasyon ng isang tao. Okay, nararamdaman ko dito na may dear na parang nag-aalala ka. Yun ang nakukuha ko. And at the same time, parang naguguluhan ka rin. Sa araw na to ha, sa araw, July 8. Tingnan natin. Baka may kinalaman din, my dear, sa pera. Ayan. Tingnan nga natin. Kasi Five of Pentacles yan eh. Pero mas highlighted yung para nag-aalala ka. I know I messed up everything. Anong ginawa mo? Parang, I know I messed up everything. May ginawa ka. Parang may ginawa kang something. Teka lang ha, kumpletuhin ko lang yung card. I know I messed up everything. I depend on you too much to let you go. I have codependency issue. Okay. So, eto ang nakukuha ko dito, my dear. Medyo hihimayin ko ha. Nag-aalala ka, posibleng sa isang tao. Kasi kung makikita mo to, nag-aalala ka sa situation niya. O kaya sa sitwasyon yung dalawa, parang ganon. You feel, my dear, na parang alam mo sa puso mo, sa isip mo na parang hindi na okay. Parang there's something wrong. And dito na, I know I mess up everything, parang ayoko naman sabihin na parang meron kang ginawa para mangyari itong mga bagay-bagay na to, pero parang ganon, okay? Pero yung pinaka-highlight dito, my dear, is nag-aalala ka. Okay, sa araw na to nag-aalala ka. I depend on you too much. Dumepende ako sa'yo ng sobra. I have codependency issue. Siguro parang nasanay ka na lagi siyang nandyan, parang ganon, or parang ganon na nakukuha ko eh. Kasi I depend on you too much. Parang dumepende ako sa'yo ng sobra. I have codependency. Ano ba ibig sabihin ng codependency? Naintindihan ko siya, pero hindi ko siya maano sa Tagalog. Masyado akong dumepende sa'yo, parang ganon. Okay, tingnan natin ha. Basta parang nag-aalala ka. Tapos parang may mali, may something. Moon card. Parang may secret, parang may something. Parang may tinatago siya sa'yo. Yun ang nararamdaman mo, my dear, sa araw na to. Parang may mali, parang may tinatago siya sa'yo, parang ganon. Parang meron siyang pinaplano na ayaw niya sabihin sa'yo, yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? The Ace of Sword. Okay. Ace of Sword. Ano to eh? Success tong card na to eh. I think, my dear, kung meron man siya mga bagay na hindi nga sinasabi sa'yo, it's because siguro baka wala ka rin naman magagawa, kaya ayaw niya sabihin sa'yo. Second is,
pakiramdam ko apektado din naman siya ng situation. It's just more on parang ayaw niya lang ipakita sa'yo na apektado siya ng situation. Parang ganon. Mhm. Tingnan natin. Dagdagan natin. Ka-clarify ko to mamaya, Ace of Swords. Okay. Uy! Seven of Cups and the Ace of Cups. Hindi ko na kailangan i-clarify ito. Okay. Tingnan natin. Ace of Cups. The Five of Pentacles. Nagkakaroon nga ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Definitely may problema na may kinalaman. Dalawang Five of Pentacles na to. Five of Pentacles, Five of Pentacles. May problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Ang problema, nararamdaman mo na siguro na may problema talaga sa usapin ng pinansyal. Ngayon, merong tao na involved dito. And parang nakikurious ka sa kanya. Okay, nakikurious ka sa kanya, parang meron siyang pinaplano, parang meron siyang hindi sinasabi sa'yo. Kasi kung titingnan mo tong card na to, parang tumatalikod lang siya sa'yo and then napapakamot ka dun sa likod. Ano kayang balak nito? Ano kayang plano nito? Hindi naman yung sinasabi sa'yo. Okay, tumatalikod lang siya. I know I mess up everything. Okay. Siguro for some of you, sinisisi ninyo ang sarili ninyo kung bakit ganyan yung situation. Bakit nagkaganyan. Posible ha, pwede. Kasi yung takbo ng reading dito is parang ganon. So, sa araw na to, isa-isahin natin ha. Ang energy kasi my dear ng moon card is energy ng secret din yan. Secret, mystery, nahihiwagaan ka. Nararamdaman ko dito my dear na parang meron siyang hindi sinasabi sa'yo. Sa energy ng Ace of Swords, this is energy ng sacrifice. Sabi ko, clarify ko to eh. Teka lang, clarify natin. Paki-clarify po yung Ace of Swords. Nararamdaman ko dyan sa Ace of Swords na yan, parang sakripisyo, parang ganon. And the Ace of Cups. Okay. Bongga! Okay. Alam mo, my dear, kung sino man tong tao na to, napakalakas ng fighting spirit niya. Kasi tingnan mo, dalawang alas na yan, Ace of Cups, tapos clarification niya, Ace of Sword. Ayan, clarify na. Ay, hindi ko na pwede kasi i-clarify ito kasi dalawang card na eh. Sige, i-clarify ko pa yan. Parang napakalakas ng fighting spirit niya na kahit anong sitwasyon ng pinagdadaanan ninyong dalawa, probably this is your partner, okay? Matatakasan niya o 'di ba, relationship. Four of Wands and the Two of Cups, relationship to, baka karelasyon mo to my dear. And the Nine of Pentacles. Ay, teka lang. Natatakot ka ba na baka iiwanan ka niya? Kasi bakit? Two of Cups is kung ito lang, maganda kasi to. Kaso lumabas yung Nine of Pentacles, energy of single energy to eh. Baka natatakot ka my dear na baka iiwanan ka niya. Okay. Baka may binabalak siya na iwanan ka, parang ganun. So baka yun yung eksena mo ngayong araw na to. Na parang dahil nasa sitwasyon na kayo parehas na parang hindi maganda, baka anytime bigla kang iwanan ng tao na to, yun ang nakukuha ko dito. So, I think baka yun yung energy na parang nililihim niya sa'yo, parang ganon. Okay? Kasi may Nine of Pentacles over here, single energy to eh. Pero sober, ang nasasagap ko naman dito, my dear, ito, didiretsuhin kita, my dear, ha? Malakas yung fighting spirit ng tao na to. As in, sobrang lakas ng fighting spirit nito to the point na meron mga aces over here. Pakiramdam ko tong area na to sa kanya to eh, hindi to sa'yo. Ito yung area mo sa baba. Malakas yung fighting spirit na to na kung ano man yung sitwasyon na kinabibilangan niya, my dear, is kaya niyang masolusyonan. Hindi siya nagsashare sa'yo, hindi niya sinasabi lahat kasi posible na baka hindi mo maintindihan. Baka parang gano'n na nakukuha ko dito, my dear. Dito sa energy ng pagiging single, I think, siguro kung may darating na parang ililigtas siya dun sa sitwasyon, siguro sasama siya. Ganon. Iwanan kanya. Di ba? Pwede kasi may single na energy over here. Baka for some of you din is ganon din yung minamanifest ninyo. May darating bang tao na ililigtas ka sa sitwasyon na to? Parang ganon. Pwede, kasi may mga aces, so pwedeng may dumating. Kailan? Hindi ko pa sure. We have here the Five of Wands and the Eight of Wands. Okay, natatakot ka siguro na baka magkaroon ng away. Yung dahil dun sa sitwasyon na nangyayari sa loob ng connection ninyo, and i-open ko to my dear sa relationship at saka sa family. Kasi ayoko mag-focus lang sa relationship.
For some of you, is natatakot ka na baka iwanan ka niya. For some of you, is nabibirduhan ka sa mga kinikilos niya. For some of you, is natatakot ka na baka very very soon mag-away kayo nang dahil dito sa sitwasyon na to. And parang, for some of you, is hindi din niyo alam kung anong gagawin niyo pag dumating yung araw na yun. Okay, but, kung titingnan natin dito, my dear, teka, clarify ko tong moon card. Kasi parang gusto kong sabihin na yes, ma-overcome ninyo yung situation. Pero ika-clarify ko siya. Kukuha ko ng card. So, bigyan mo ako ng card if maka-clarify ba yung situation. Ma-overcome ba yung situation? Yes. Full card. Punong-puno lang talaga ng sakripisyo to, my dear. Pero yes, ma-overcome to. Okay, ma-overcome to. Definitely. Okay? So, my dear, yun yung eksena ngayong July 8. Okay, medyo kalat-kalat yung reading natin pero I think naman you get the message. Okay? So, yung pinaka-highlight is medyo nakikurious ka lang dun sa isang tao kung ano yung mga susunod niyang gagawin. Ganon. And for some of you is baka sinisisi ninyo yung sarili ninyo. For some of you is baka natatakot din kayo na baka anytime soon mag-away kayo. For some of you, is natatakot din kayo na anytime soon, baka iwanan ka ng tao na to. Parang gano'n. Okay? And for some of you, is natatakot kayo if ma-overcome ba ninyo yung situation na yun. Yes, sinasabi ng card dito na yes, ma-overcome mo yung situation na yun. Or ma-overcome ninyong dalawa yung situation na yun. If just in case nagtatanong ka, if meron darating ba para tulungan ka or i-save ka dito sa sitwasyon na to, especially kung single ka, meron ditong 2 of cups, that is energy ng yes. Okay? And ang daming ace. So, that is a clarification, my dear, na yes, mayroon somebody na darating para i-save ka or mahalin ka or something kung ano man yung minamanifest mo. Okay? So, my dear air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, ito ang iyong reading para sa araw ng July 8. My dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Click, my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron akong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.